Nairita si LeBron James kay Adam Silver. Anthony Davis hindi bibigyan ng max contract. At Minnesota Timberwolves nakisali na rin para makuha si LeBron James. Tara ballers, lahat ng yan ay ating pag-usapan. Nairita daw si Lolo Bron at ang kampo niya kay NBA Commissioner Adam Silver dahil sa pagpupumilit nito na ideklara na ang kanyang free agency decision para hindi ma-postpone ng paggawa ng schedule sa liga. Ayon kay Andy Baskin ng 92.3, handa na sanang maglabas ng official announcement ang kampo ni LeBron James noong nakaraang linggo habang nasa New York sila. Ngunit ayon sa report, nakaramdam umano sila ng inis dahil sa umano'y pagpilit ni Commissioner kaya nagpasya silang ipagpaliban muna ang nilang announcement. Samantala, dinagdag naman ng ESPN insider si Brian Windhorst na tila walang pakialam si LeBron James kung kailan maghihintay ang buong liga sa kanyang desisyon. Bilang isang unrestricted free agent, nasa kanya ang buong karapatan na magdesisyon kung kailan siya pipirma at kung saan kupunan niya gustong maglaro sa susunod na season. Kaya aasahang mas tatagal pa ang announcement ni LeBron James. Sa mga nag-aagawang NBA teams ngayon kay LeBron James, sumali na sa trend ang Minnesota Timberwolves. Ayon kay John Krasowski ng The Athletic, ang dalawang super duo ng Wolves ay nirecruit daw mismo si LBJ sa pamamagitan ng personal na tawag at text para sa isang LeBron sweepstakes. Nagbiro pa nga sila Melo Ball na ready siya mag-offer na maging personal driver ni LBJ kung pipirma ito sa Wolves. Bading! Pero ano nga ba ang maitutulong ni LeBron sakaling mapunta siya sa Minnesota? Sa ngayon, may malaking butas din sa lineup ng Minnesota Timberwolves at si LeBron James lang ang available na manglalaro na kayang ibigay ito sa team. Matapos i-trade ng Minnesota sina Julius Randle at Naz Reid, halos wala na silang maasang natural power forward sa kanilang roster. Sa kasalukuyang lineup, wala pang malinaw na kapalit. Wala ring magandang option na available sa free agency. Posibleng mapilitan ang Minnesota na maghanap ng kapalit sa pamamagitan ng trade. Ngunit magiging mahirap to dahil nagamit na nila ang malaking bahagi ng kanilang draft assets sa mga nakaraang transaksyon. Sa kabuuan, wala namang mawawala sa Timberwolves kapag hindi nila nakuha si LeBron James. Pero ito ang pinaka-best chance dahil fit na fit si LBJ sa hanap nila at pwedeng makatulong sa kakulangan ng team sa ngayon. Kung plano din ni LBJ ng isang championship pa, magiging magandang choice din para kay LeBron kung sa Minnesota siya mapunta. May halong pagtataka din sa karamihan dahil last week lang, prangkahang sinabi ni Ant-Man sa Fanatic Feast na nag-withdraw o out na umano ang Timberwolves sa listahan ng mga top choices ni LeBron. Pero dahil sa personal recruitment ng dalawang super duo ngayon kay LeBron, na-report na hindi pa sila aatras sa pagkuha kay LeBron James. May update na baller sa topic natin kahapon tungkol sa pag-request ni Anthony Davis ng max contract sa Wizards. Ayon kay Brett Siegel ng ESPN, may offer naman ang Washington Wizards kaya nga lang hindi max contract. Interesado ang Washington Wizards at bibigyan siya ng pangmatagalang contract extension. Kaso, hindi umano ready ang Wizards na mag-offer sa kanya ng maximum contract. Una, sa kanyang edad na 30 years old at sa record niyang napakaraming history ng injury na kahit ako ay maiintindihan ko ang Wizards sa desisyon nila. Patatandaan din natin mga ballers na si Anthony Davis at ang agent niyang si Rich Paul ay nag-request na talaga ng 4-year with $200 million maximum extension sa August 6. Kapag ito ay di natuloy at mukhang doon na nga papunta, malaki ang posibilidad na tatanggihan ni Davis ang kanyang player option at makapag-request ng trade. Baka ito na ang magpapadesisyon kay LeBron at magsama silang babiyahe papuntang Bay Area. And speaking of Bay Area, naiulat na ang Dominican LeBron na si Yaxel Ledenberg ay magiging starter sa Warriors sa paparating na bagong season. Alam ng karamihan na may reputasyon si Steve Kerr na ayaw niyang pinapalaro o binababad ang mga rookies. At ito nga minsan ang rason kung bakit nababash at may kritisismong natatanggap ang coach dahil sa kawalang tiwala niya sa mga rookie. Ayon kay Anthony Slater, sinabi mismo ni Steve Kerr na may tsansang makalaro ang rookie at maging starter. Dagdag ni Slater, dahil ipinakita ni Yaxel sa Summer League ang kanyang abilidad at hindi lang basta nagpasikat ang rookie, nakuha pa niya ang LA Summer League MVP at Summer League Championship na nag-average ng 14 points, 6 rebounds at 4 assists. Napaka-solid to para sa isang rookie. Kung di man matuloy si LeBron sa Warriors, at least may Dominican LeBron pa din naman sila. Pero sa ngayon, hihintayin pa rin natin ang official na sagot
sagot ni Lolo Bron na sa ngayon ay wala pa ring kumpirmasyon. I-comment mo lang ang opinion mo at ating pag-usapan at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Kapag tuloy-tuloy ang suporta nyo at lumaki ang ating community mga ballers, magpapag-giveaway tayo ng mga basketball jersey sa susunod, kaya subaybay lang kayo palagi. And this is Ballers TV. Thank you for watching.